tapos nag-breakfast ako. Tapos nag-wake up ako, tapos may announcement na ako. Announcement ko, tatakbo akong presidente ng PTA. Ito kasama natin si Dr. Jean Encinas Franco, Professor, Department of Political Science, UP Diliman. Prof, good afternoon. Si Rajuman Lourdes, live kayo sa RMND, DXL Manila. Good afternoon. Oo, kumusta? Ano ang inyo pong masasabi? Maaga, napapanahon, matakot na ba sila dahil may official na tatakbo na pong Pangulo, si Vice President Sara Duterte? Hindi na naman tayo nasusurpresa dahil wala namang bago sa sinabi niya. Bagamat syempre yung timing, yan ang parang meron siyang strategiya na may time, meron siyang pagtasa dun sa timing ng kanyang announcement. What do you mean sa timing, ma'am? Dahil sa impeachment? Baka dahil kung hey patchoy or something. Hindi. 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 Or yung din. Nagpapaniwala sa ano? Yung, anong tawag dito? Yung impending ICC hearing, di ba? Okay. I-hear yung charges sa tatay niya at saka yung co-conspirators, pinangalanan na. Tapos yung impeachment. So yung tatlong mga pangyayari nito, napupunta siya sa isang sitwasyon na kailangan na niyang linyahan, no, yung mga politiko. Kayo ba ay para sa akin o ayaw niyo sa akin? So any statement na patungkol dito sa tatlong mga pangyayari ito, pwede nang pagsuspetsahan ng mga tao kung kanino sila nakalinya. Yun yung tingin ko. Gusto niyang maging linyado. Gusto niyang klaro na yung linya. Nagagawa niya ito dahil sa kasalukuyan, yung mga survey, pabor sa kanya. Tama. Ano to, ma'am? Sa panig niya at pinatutukuyan like sa impeachment, di ba? Mag-isip ka na, pag binoto mo ko, tatakbo kong presidente, malakas ako, matakot ka na. So, parang gagamitin niyang parang negotiating power din, di ba? Dahil sa yung mga kailangan niyang kausapin yung mga politiko or kahit hindi niya kausapin, the mere fact siguro na in-announce niya, tapos medyo mataas ang kanyang ngayon, ang kanyang sa mga opinion sa mga polls, electoral polls, medyo nangunguna siya. Maaga ba ito? Hindi? Maaga. So, para hindi ko na matandaan kung kailan nag-announce. Isa sa mga maaga, di ba, si Villar tsaka si Binay. Okay. Dapat bang matakot si Pangulong Marcos? Ewan ko kung bakit dapat siya matakot. Pero wala namang, siya naman na nakaupo Bakit siya matatakot, di ba? Kaya lang, dahil nga sa mababa din ng parang, mabuti hindi natuloy yung impeachment kay BBM. Pero kasi mababa rin yung niya ngayon. Kumbaga parang, hahanapin ba siya ng gustong magpa-anoint sa kanya sa 2028? Depende. Baka sasabihin iba, baka makasama. Dahil nga dun sa ngayon, no? Mga approval ratings niya ngayon. Pero hanggat Pangulo siya, nananatili pa rin marami siyang resources na magagamit. Sabi kasi ni VP, siya rin natatakot para sa susunod na henerasyon, sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa, sa mga doble ang pasaporte, walang matatakbuhan kundi Pilipinas at nalulugmok sa kahirapan. I mean, sabi ko kanina, Doc, Professor, Vice Presidente ka, parte ka ng gobyerno, hindi ba responsible ka rin dito? Totoo yun. At responsible siya na ma-elect yung ngayon, no? Yung kasalukuyang administrasyon. Pero umulong siya sa kampanya Di ba? Vice President na siya Okay. Sa tingin niyo ho ba may impact yung kanyang statement ngayon? Kasi nga, lakas niya sa mga survey meron ho bang mas malakas na pwedeng lumaban kay Ma'am Sara? Hindi ko alam sa kasalukuyan, pero siguro panahon na rin para mag-ayos yung mga paksyon-paksyon ng mga anti-Sara para makabuo sila ng malinaw na makakalaban at saka yung yung paghandaan na nila, hindi katulad ng nangyari noong 2022, medyo padalian, di ba?
Ito na ho, yung ating mga kababayan, may impact ko ba ito sa kahirapan natin ngayon sa mga usaping ating kinakaharap? Yung kanyang statement agad, natatakbo siya? Wala. Wala at all. Wala. Oo, mas may impact yun. Tingin ko mensahe yun para sa mga politiko. Hindi oo. talaga sa public yun. Para sa mga politiko yun. Malalaman na natin ngayon, Dok, kung sino yung traidor, kung sino yung palipad-lipad, kung sino nakaupo at malakas. Oo, at saka sino yung kakampi niya at sino yung hindi. Kasi malalagasan at malalagasan siya di ba? Dahil nga dito sa, hindi natin alam kung kailan kukunin ng ICC yung dalawa pang senador na alam naman nating super loyal sa pamilya nila, di ba? Oo. Napanood niyo ba, Dok? Ang ganda naka-makeup si Madam kanina. Siyempre, yung optics, naalagaan yan. Oo. Oo. Di bali, Dok, maraming salamat, Professor. At kami po'y patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyo. Thanks, Prof. Good afternoon. Salamat, Lourdes. Salamat. DCXL.